May isang pangalan dakilang pangalan ang galing kay Kristo, Kristiyano lamang, Kristiyano lamang, Kristiyano lamang. Banal kong pangalan, Kristiyano lamang, Kristiyano lamang. Tanging pangalan, tatahan sa langit magpakailanman. Banal na pangalan, tayo'y pinagsama sa pagluwalhati sa Diyos Ama. Sa pagmamahalay, walang kaligtasan, iyan kay Jesus. Kristiyano lamang, Kristiyano lamang, Kristiyano lamang. Banal kong pangalan, Kristiyano lamang, Kristiyano lamang. Tanging pangalan, tatahan sa langit magpakailanman. Ang langit na bayan ay siyang tahanan ng mga Kristiyano sa huling araw. Doon walang luha, kundi tuwang panan. Kasama ni Kristo'y Kristiyanong tunay. Kristiyano lamang, Kristiyano lamang. Banal kong pangalan, Kristiyano lamang, Kristiyano lamang. Tanging pangalan, tatahan sa langit magpakailanman. Salamat po sa ating nawit. Minsan pa po ay tayo umawit dito po sa page 32. Higit siyang tumatamis. At sa pangatlong stanza po ay tayo po ay tumayo para sa opening prayer po. One, two, sing. Jesus, araw-araw, puso ko'y naalala.
Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, banal at pangyarihan po sa lahat, puspos ng awa at pag-ibig. Ama, salamat po sa araw na ito na ipinagkaloob mo po sa bawat isa upang kami muli na makapakinig at makapagbulay sa iyong mga makapangyarihang salita. Salamat po sa pag-iingat mo sa bawat pamilya. At dalangin po namin ang iyong anak na gagamitin at itatayo. Nawa po pakapuspusan mo po siya ng iyong banal na espiritu at bigyan mo po siya ng karunungang nagmumula sa iyo upang maihayag niya po ang iyong mga salita ng naayon sa iyong mga kalooban. At kami po na nakikinig, buksan mo po ang aming puso't kaisipan upang ang salitang mahayag ay aming magamit at sa aming pang-araw-araw na buhay at bilang pagkain sa aming espiritual na pamumuhay. At ingatan mo rin po ang mga kapatid na papunta pa lamang po dito at dalangin po namin ang katahimikan at ang iyong pangunguna sa oras po na ito. At patuloy po, ito'y aming samot hiling sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Salamat po sa ating kapatid sa kanyang panalangin. At ang mga announcement po natin ay lalo na po ang ating mga online na gawain tuwing Monday po, ang prayer meeting po ito po ay ginaganap na sa 8 p.m. Ganyan din po ang online Bible study tuwing Wednesday, 8 p.m. din po. At ang inaanyayahan po ang bawat kapatiran lalo na po sa prayer meeting po bilang pong bahagi ng katawan ng iglesia para po maunawaan at makita po natin ang kalagayan po ng mga gawain po ng ating iglesia. Ganyan din po ang mga outreach Bible study po natin sa Sulib po tuwing Saturday po, sa Dampe tuwing every other Tuesday, sa Nueva Ecija at sa Valenzuela din po. At gayon din po ang nalalapit po nating mga gawain, lalo na po ang baptism sa April 3 po sa Valenzuela, April 9 po sa Nueva Ecija, at ang ating pong baptism dito po sa Florida ay April 25. Ay panalangin po natin ito dahil ito po ay nalalapit na. Siguro po, hindi ko na po patatagalin. May kaarawan po pala sa ating kapatid. Inaanyayahan ko po si Sir Len bilang testimony po niya. Sige po. Magandang umaga po sa ating lahat. Una po, thank you po sa mga bumati po sa akin kanina, sa mga kapatid. Bumati po sa Facebook at mga nag-PM po sa akin. At higit sa lahat po, thank you po sa Panginoon sa mga ginagawa niya pong sa family po namin. At katulad po ng senior ko po kanina sa mga kapatid, pagpapalang physical at spiritual. Nakita ko po yung hindi nagkulang ang Panginoon para yung provide po yung necessity namin. At yun nga po sinabi ko po, yung kalakasang physical po pinasasalamatan ko sa Diyos dahil ito po yung ginagamit ko sa munting ministry pinagkaloob sa akin ng Diyos, yung pagmimintina sa chapel, katulong po ni Sister Carmen. Tapos po, ginagamit ko din po ito sa cater my family, sa mga pamangkin ko. At ginagamit ko din po ito sa secular life ko po, sa trabahong pinagkaloob sa akin ng Diyos. Tapos po, yung spiritual aspect ko po, nafe-feed po siya through salita ng Panginoon. Ang buhay at makapangyarihan ng salita niya.
At lagi kong naalala nababasa ko po yung, meron po kasi akong araw-araw na devotion sa Panginoon at, yung kanyang pagkalinga sa akin way back noong ako pa'y makasalanan. Salamat sa Panginoon sa kanyang pagmamahal sa akin. God is love, unconditional love na binigay niya sa akin. Alam ko na in the future, yun yung pag-asa ko na makakasama ko ang Panginoon ano man ang mangyari dahil meron siyang hinandang, lugar para sa akin. Yung prayer ko na lang po, pakipag-pray po yung hinihingi ko po sa Panginoon na palagi, araw at gabi, yung pamilya ko po ay makakakilala po sa Panginoon. At salamat din po sa mga kapatid sa mga panalangin niyo po at patuloy po tayong gabayan ng Panginoon at ang mga tagapagturo po sa atin. Yun lang po. God bless. Salamat po sa ating kapatid sa kanyang patotoo. Ah, nabe-bless din po kami dahil kayo po ay ginagamit ng ating Panginoong Hesus. Siguro po tatawagin ko na po si Brother Jan sa ating speaker po. Salamat. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Na-miss ko po na mag-attend po dito dahil ngayon pong March ay ngayon lang po ako nakapag-attend dahil ako po lagi ang nakakapunta po sa Valenzuela. At sa atin pong pagbubulay-bulay po ngayon pong umaga ay makikita po natin dito po sa Gospel of John. Babasahin ko po yung verse 27. John chapter 14 verse 27. Ang sabi po, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. Tayo po ay minsan pa pong manalangin. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Muli po, Ama, na nagpapasalamat po kami sa mabiyayang pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin. Sa muling pagkakataon na kami ay magkasama-sama bilang mga magkakapatid. Kami po ay muling makapakinig ng iyong pong mga salita. Patuloy na dalangin po namin ang banal na Espiritu, ang manguna po sa amin pong binasang mga salita po ninyo. Anubayan niyo po ang amin pong pag-aaral. At muli, ito po ay pinagkakatiwala po namin at hinihiling sa tanging ngalan lang po na ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Dito po sa background po ng John chapter 14 na binasa po natin, alam po natin ang kausap po dito ng ating Panginoong Hesus ay walang iba kundi po ang kanya pong mga alagad. At sabi po dun sa verse 1, sila po ay involved, no? Kasi sabi po dun sa verse 1 ng chapter 14, huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Kasi kung babasahin po natin yung chapter 13, dito po sinabi ng ating Panginoong Hesus na siya po'y papanaw. Dito po sinabi ng ating Panginoong Hesus na meron pong mag-betray sa kanyang mga alagad. No? Yun nga po ay walang iba kundi si Judas. At dito rin po nalaman po ng kanyang mga alagad na aalis ang ating Panginoong Hesus. At marahil yun po ang nagbigay po sa kanila ng troubled heart and troubled mind. Nagugulumihanan po sila. Kaya ang ating Panginoong Hesus, siya po ay nagbigay ng comfort through His Word. At sabi nga po dun sa ating pong binasa, sabi sa English, peace I live with you. At hindi rin po lingad po sa atin, sa panahon po natin po ngayon, marami po ang nababalisa. Marami po yung pong troubled in heart, in mind,
and sa financial. Sa mga news po natin, lagi pong nasa news po yung pong mga war, yung pong mga giyera sa ibang bansa. At kasabay naman po niyan yung pong crisis din po sa ating pong country dahil magkano na po ba yung pong litro po ng diesel po ngayon? Nasa 150, 115. Pinakamura po yata 109 nung nagpa-karga po kami, 109. Pero sa iba umaabot na ng 115. Ilang triple yung pong inaas na po. At hindi lamang po 'yon kasi kasabay na po niyan yung iba po pong mga goods na tataas kasi yung mga nagtatranspo, yung sa delivery, etc., etc. Pahirap na po ng pahirap. At kaya doon po pumapasok po yung sabihin na po natin na nababalisa. At minsan hindi po tayo exempted bilang mga mananampalataya na tayo po ay mag-worry or tayo po ay mabalisa. Una, gusto ko pong tingnan po natin yung sinabi ng ating Panginoong Hesus. Kung babalikan po natin yung verse 27, sabi niya po, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Yung kapayapaan na galing po sa ating Panginoong Hesus ay sabi po dito ay hindi gaya ng binibigay ng sanlibutan. Ano po ba yung kapayapaan na binibigay ng sanlibutan po na ito? Minsan yun po ay temporary. Minsan yun din po ay conditional. Meron kang kapayapaan pag para sa'yo, afford mo pa yung gasolina. Sabihin na natin dati, payapa tayo nung yung gasolina ay nasa, magkano ba noon? 40? 39? Medyo payapa pa po tayo niyan. Pero nung tumaas na 50, 60 hanggang sa pataas na ng pataas, nawawala na yung peace. Kasi yung kapayapaan na yung galing sa iyong sarili. Ibig sabihin, na-afford mo. Kaya ka may kapayapaan. Sa sarili mo yun. Parang pasok sa financial status mo. O minsan yung comfort. Kaya ka merong peace kasi absent yung conflict. Yun yung binibigay ng sanlibutan na kapayapaan. Ano yun? Pagka wala yung problema. At iba po ang binibigay naman po ng Panginoon at yan po ang makikita po natin sa ating pong pagbulay po ngayon. Una, bakit po nagkaroon po ng ganyan? Alam po natin yung pong punot dulo dahil po sa kasalanan. Kasi kung babalikan po natin sa Genesis chapter 3 verse 6, ito po yung nagkasala po ang tao. Alam po natin ang tao ay nilalang po ng Diyos na payapa siya. Sa kanya pong tirahan, sa kanya pong pagkain, at sa kanya pong relasyon sa Diyos ay payapa siya. Pero ang tao, pinili niya rin po na yung pong hindi payapa. Kasi sinabi po ng Diyos kay Adan, huwag mong kakainin yan. Yung pinagbabawal niyang, hindi po apple, pinagbabawal po na bunga ng punong kahoy. Pag kinain yan, meron po agad na conflict o magiging problema. Ano yon? Mamamatay ka. Kaya ang sabi po dito, basahin po natin yung sa Genesis chapter 3 verse 6. Ang sabi po, at nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakakalugot sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain at binigay din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. At nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila'y mga hubad at sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapi. Kaya kung titingnan po natin, in peace din sila noon sa kanilang sarili. Pero anong kinain po nila ay nakita nila na ay, hubad sila. Nagkaroon ng parang nataranta po sila. Verse 8, at narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa
kulimlim ng araw at nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoong Diyos sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. Ito po yung reason na tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya'y sinabi, "Saan ka naroroon?" Verse 10, "At sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago." Tingnan po natin. Ito po yung una, nawala po yung kapayapaan po nila. Nawala po yung kapayapaan po nila sa kanilang sarili. Nawala din po yung kapayapaan po nila sa Diyos. Pumasok po yung fear, yung takot, yung worriness. Ganyan din po yung naranasan po ni Cain na pumantay sa kanyang kapatid na si Abel. Doon sa verse 10 naman ng chapter 4, ang sabi po dito, "At sinabi niya, anong iyong ginawa? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. At ngayoy sinumpa ka sa lupa, siyang buka ng bibig na tumatanggap sa iyong kamay ng dugo ng iyong kapatid. Pagbubukid mo ng lupa ay di na ibibigay mula ngayon sa iyo ang kanyang lakas. Ikaw ay magiging palaboy at hampas lupa sa lupa." Verse 13. Tingnan po natin yung reaction po ni Cain. "At sinabi ni Cain, Panginoon, ang aking kaparusahan ay higit kaysa mababata ko. Narito ako'y itataboy ngayon mula sa ibabaw ng lupa. At sa iyong harapan ay magtatago ako at ako'y magiging palaboy at hampas lupa. At mangyayari na sino mang makasumpong sa akin ay papatayin ako." May fear po siyang mamatay. Pero siya po yung pauna-unahang murderer. Pinatay po niya yung kanya pong kapatid. Pero siya po ay takot pong patayin po siya. Nawala po yung peace. Hindi lamang po sa Diyos. Yung peace niya sa kanyang pamilya. Kay Adan, kay Eva, at yung ginawa po niya sa kanyang kapatid. At kung titingnan po natin, ngayon po ay mas pagrabe ng pagrabe. Kaya kung hinahanap po natin yung kapayapaan sa sanlibutan po na ito, hindi po mangyayari po yun dahil sabi nga po sa Ephesians chapter 5, verse 17, kung hindi po ako nagkakamali. Ang sabi po doon, ang araw po ay pasama ng pasama. Tingnan ko lang po. Verse 16. Dito po sa verse 16, ang sabi po, na iyong samantalahin ang panahon. At ito po yung gusto po nating tingnan, sapagkat ang mga araw ay masasama. Sabi po sa English, because the days are evil. Hindi po pabuti yung pong sanlibutan. Kaya kung babalikan po natin, dun po sa tanong po natin, ano po ba yung binibigay na kapayapaan ng sanlibutan? Kung titingnan po natin, paubos ng paubos. Kung noon, yung pamumuhay ng tao, kahit na mababa yung sweldo mo, nakakakain. Ano po? Pero ngayon po, kahit malaki yung sweldo mo, kung minsan ay nagkukulang na po yun. Dahil pasama po ng pasama. At ang kapayapaan po na ibinibigay ng Panginoon ay hindi po ganyan. Dahil una pong sabihin na po natin, ginagawa ng kapayapaan na binibigay ng Panginoon. Napakaganda nung binasa po natin sa verse 27. Ulitin ko lang po. Ang kapayapaan, una, ay iniiwan ko sa inyo. Tapos po, ang kapayapaan ay ibinibigay
ko sa inyo. Ano po ba yung kung yung kapayapaan na nakita po natin na binibigay ng sanlibutan, temporary, conditional, ang binibigay ng kapayapaan ng sanlibutan pagka wala lang po yung conflict. Doon kapayapa. Pero unang ginagawa naman po ng kapayapaan na binibigay ng Panginoon, ang galing sa Panginoon, sabi po sa Roma chapter 5 verse 1, sabi po sa Romans chapter 5 verse 1, sabi po dito, yaman nga na mga inaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Bakit po meron pong fear, meron pong takot? Di po ba? Dahil sa kasalanan. Ngayon, dahil po sa ating Panginoong Hesus, tayo po ngayon ay nagkaroon, na-fix yung problem. Tayo po ngayon ay nagkaroon ng kapayapaan sa Diyos. Kasi ang sabi din po, kung babasahin po natin dito, nung tayo po ay mga makasalanan pa, basahin po natin yung verse 8 hanggang sa mga sumusunod. Datapwat, ipinagtagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Lubha pa ngang inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay ligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noong tayo'y mga kaaway, ay pinagkasundo tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lubha pa nga ngayong pagkakasundo na ay maliligtas tayo sa kanyang buhay. Ito po yung kondisyon po natin. Sabi po dito sa verse 9, galit ang Diyos sa atin. Lubha pa nga ngayong inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay naligtas tayo sa galit ng Diyos. Kaya doon pa lamang po sa ating pong mga makasalanan ay absent na yung kapayapaan. Dahil ang naroon po sa atin ay ang galit ng Diyos. At ano po ang galit ng Diyos? Yun po yung impyerno. Tandaan po natin, ang parusa ng kasalanan po natin ay kamatayan. At sabi dun sa verse 10, sapagkat kung noong tayo'y mga kaaway, ano po tayo? Kaaway ay pinagkasundo tayo sa Diyos. Tayo po ay enemy. Kaya kung meron pong war sa ibang bansa, ang tao po ay war po siya sa Diyos. Dahil po sa ating pong mga kasalanan. Kaya dun sinabi ng Panginoong Yesus na yung peace ibinibigay ko sa inyo, ano po yun? Yun po yung kamatayan niya. Yun po yung binasa rin po natin dito sa verse 10. Sapagkat kung noong tayo mga kaaway ay pinagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Kaya nung sinabi ng Panginoon, ibinibigay ko sa iyo yung kapayapaan ko, ayun po yung kamatayan ng ating Panginoong Yesus. Dahil kung hindi po babayaran ng ating Panginoong Yesus ang ating pong kasalanan, tayo po ay wala pong peace, walang pakikipagsundo sa Diyos. Kaya unang step po para po maranasan po natin ang kapayapaan ay yung pong makilala po natin yung Prince of Peace. Walang iba kundi ang ating pong Panginoong Yesus. Kaya nga ang sabi po dito, being justified. Yung pong justified po ay dineclare po tayong walang kasalanan. Yung justified po ay more than pardon po siya. Yung kasing pardon, sa pagkakaalam ko sa pardon ay para nagkasala ka at pinalaya ka. Ganun po. Pero yung justification, hindi po.
Totally wala kang kasalanan sa harap ng Diyos. Yun po yung kalagayan natin. Kaya tayo po ngayon ay peace with God. Dahil tayo po ay na-justified. Na-justified po tayo hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa. Sabi po sa Galatia chapter 2, verse 16. Sabi po, bagamat naalaman na ang tao ay hindi inaring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan, maliban na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Tayo rin ay nangagsampalataya kay Kristo Jesus upang tayo ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan, sapagkat sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi aariing ganap ang sinumang laman. Kaya mali po yung kaisipan po na sundin po natin ang kautusan, tayo po ay magiging righteous, matuwid. Tayo po ay magiging ganap. Hindi po. Maliwanag po sa salita po ng Diyos na knowing that a man is not justified by the law, by the works of the law, but by faith of Jesus Christ. Kaya una pong step para po maranasan po natin yung kapayapaan, ay makilala po natin ang ating pong Panginoon. Kaya nga po sa ating pong mga Bible study outreach, lagi po nating binabanggit, hindi po kami nandito para po sa magbuo ng relihiyon. Nandito po kami para i-share si Kristo. Dahil ang ating Panginoong Hesus, siya po ang ating pong tagapagligtas, siya po ang namatay para sa atin dun sa krus. At sabi nga po dito sa binasa po natin sa Romans chapter 5 verse 1, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung process para makuha po natin po ang kapayapaan, kung titingnan po natin, believe. Yun po yung sinasabi sa John chapter 3 verse 16 that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Sa John chapter 1 verse 12, except ang sinumang sumampalataya ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. At sabi po sa Ephesians chapter 1 verse 13, sabi po dito, Ephesians chapter 1 verse 13, na sa Kanya kayo rin naman, karinig ng aral ng katotohanan. Ano po itong aral po na ito? Ng Ebanghelyo. Ibig sabihin, ano po yung Ebanghelyo? 1 Corinthians chapter 15, alam po natin. Ito po ang mabuting balita, ang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At sabi po dito, na inyong kaligtasan. Ano po ang dinudulot po ng Ebanghelyo? Kaligtasan. Nasa Kanya rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya. Kailangan po nating paniwalaan. Sabi po dito, kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Once na tayo po ay sumampalataya sa mabuting balita ng kaligtasan, ang banal na Espiritu po ay tatahan po sa atin. At sabi po sa Galatians chapter 5 verse 22, atras lang po tayo ng konti. Sabi po dito, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan. Tingnan po natin. Ano po ang fruit? Ang kapayapaan. At ito po ang ibinibigay po ng ating Panginoon. Kaya doon sa John 14, balikan po natin yun sa John 14. Doon sa verse 16, pinangako niya rin po ito. Hanggang 17, ang sabi po, at ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aliw
upang siya'y sumainyo magpakailanman sa makatuwid bagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi nito siya nakikilala. Ni nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. Mga kapatid, ito po yung una. Kilala po natin ang Panginoon dahil ang Panginoon, siya po yung, kumbaga po, nakikipagkasundo para po sa atin sa Diyos. At nabibigyan po tayo ng kapayapaan sa Diyos. Ngayon, tayo po ay naging anak. From enemy, nagkaroon po tayo ng relasyon po sa Diyos at tayo po ay naging anak ng Diyos. At tayo po ay meron pong kapayapaan sa Diyos. At hindi lamang po yun, ang banal na Espiritu ay pinagkaloob ng Diyos na tumahan sa atin. At ano po yung bunga po noon? Kapayapaan. At yan po ang kapayapaan, difference po nung kapayapaan na binibigay ng sanlibutan. Ang kapayapaan po na ito ay siguro isang example na gusto ko pong tingnan po natin sa Acts chapter 16. Marahil alam po natin yung pong istorya po ng Philippian jailer. Pero gusto ko pong i-highlights po yung pong experience nila, Paul and Silas. Sabi po dito sa chapter 16, verse 23, babasahin ko po. At nang sila'y mapalo na nila ng marami, ay ipinasok sila sa bilangguan na ipinagtagubilin sa tagapamahala na sila'y bantayang maigi. Na nang tanggapin nito ang gayong tagubilin ay ipinasok sila sa kaloob-loobang bilangguan at piniit ang kanilang mga paa sa mga pangawan. 25. Datapwat ng maghahating gabi na, si Pablo at si Silas ay nagsisipanalangin at nagsisiawit ng mga himno sa Diyos at sila'y pinakikinggan ng mga bilanggo. Ano po yung mapapansin po natin? Payapa po sila. Ang payapa po na ibinibigay ng Panginoon ay hindi po nakabase sa anong sitwasyon na nandun ka. Ang kapayapaan na binibigay ng Diyos, ng ating Panginoong Yesus, ito po yung na-experience ni Paul and Silas. Binasa po natin una, sila po'y pinalo, binugbog. After nun, kinulong sila sa sabihin natin, safe na hindi sila makakatakas. Anong ginawa po nila? Nag-worry po ba sila? Natakot po ba sila? Ang ginawa po nila, sila po ay nanalangin, sila po'y umawit, sila po ay payapa. Actually, makikita po nating payapa sila doon sa naging reaction din po nila eh. Anong nangyari po after dito? Lumindol. Nakalag yung kanilang mga tanikala. Nabuksan po yung mga bilangguan. Kung ang isang taong nagwo-worry, nung nakita niyang ganun yung sitwasyon niya, baka tumakas na siya, tumakbo na siya. Sila po ay hindi. Mas nag-worry pa po yung pong Philippian jailer. Umuha siya ng magpapakamatay sana siya, pero sila Pablo and Silas din po yung pumigil. At ang nangyari, naligtas po yung pong Philippian jailer po na yan. At hindi lamang po yun, maging yung kanyang buong pamilya ay naligtas. Why? Dahil ito pong mga lingkod ng Panginoon, nakita po yung kapayapaan. Mga kapatid, payapa po ba tayo ngayon? Yung po kasing sabihin na po natin, minsan, sinisira po nung worrying, yung pong peace. Pag sinabi kasing worrying, minsan wala ka pa dun sa pinakasitwasyon. Wala ka pa dun sa, kumbaga, dun sa actual na problem. Yun yung worrying eh. Iniisip mo pa lang, ganito yung mangyayari, ganyan, ganyan. Yan, nawawala na yung peace. Pero ito pong mga believer na ito, nandun po sila sa actual na problem. Nandun po sila sa na-experience na po nila yung difficulties. Pero sila po ay payapa. Dahil pangalawa,
Ang sikreto po, katulad po nun, pananalangin. Siguro po last po, dito sa Philippians chapter 4. Babasahin ko po yung verse 6 hanggang 7. Sabi po dito, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng pananalangin, daing na may pasasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kung titingnan po natin, napakaganda po ng sinabi po ni Pablo po dito. Sabi po niya, pray. At dalawa po ito. Yung pong sabi po dito, paghingi, request, at yung pasasalamat, thanksgiving. Sinabi rin ng ating Panginoon yan dun sa John chapter 16. Sabi niya dun sa verse 23, kung tayo po ay nababalisa, ano pong gagawin po natin? Manalangin. At ihingi po natin sa Panginoon kung ano po yung ating pong pangangailangan. Kasi sinabi rin po ng ating Panginoon sa John 14 verse 16, sorry po dito po sa John chapter 16 verse 23. Sabi po, at sa araw na yaon ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anumang tanong. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y hihingi ng anuman sa Ama, ay ibibigay niya sa inyo sa aking pangalan. 24, hanggang ngayon wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko. Kayo'y magsingi at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Pagka meron po tayong worry, ang napakaganda pong practice po natin ay hindi po yung i-text po yung kamag-anak, yung kaibigan. Ang maganda pong attitude ng isang mananampalataya ay tayo po ay manalangin. Yung prayer. Huwag po nating pag-alinlangan po yung kapangyarihan po ng pananalangin. Marami na po akong narinig na patotoo na na-experience po nila ang kamay ng Diyos na nag-provide, nagpagaling, nung hiningi po nila in prayer, sa pananalangin. Saan po natin tutugon ng Diyos? At sabi po ng ating Panginoon, hingin natin sa pangalan niya. Kaya yung prayer po natin ay natatapos in Jesus' name. At magkaroon po tayo ng pananampalataya doon. Hindi lamang po yun parang kinakabisado natin in Jesus' name. Hindi po yun. Pagka binanggit po natin yun, asahan po natin yung sinabi niyang, pag hiningi mo sa pangalan ko, ipagkakaloob niya. Yun po yun. Hindi po siya parang nakasanayan natin in Jesus' name. Amen. Dahil doon sa dulo ng prayer na yun, nandun po yung kapangyarihan ng pagtugon sa panalangin po natin. Hindi po doon sa marami po nating sinabi, kundi po doon sa pananampalataya na sa pangalan ng Panginoon ay ibibigay po niya yung kahilingan po natin. At ang napakaganda, sinabi rin po dito, give thanks. No? Di ba doon sa binasa po natin? Sa pamamagitan ng pananalangin at daing na may pasasalamat. So, hindi lang po natin sasabihin din na, Panginoon, salamat po. Minsan parang na po yun, in general, lagi po nating nababanggit. Pero yung sulat po ni Haring David, napakaganda po. Siguro tingnan po natin. Sa Awit, chapter 103. Ito po sa Old Testament. Ano po yung mga magandang bagay na pasasalamatan po natin? Siguro po, basahin ko po yung verse 1. Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko, at lahat na nangasa loob ko ay magsisipuri sa kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. Ito po yung gusto ko pong pansinin po natin.
huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. Why? Kasi ito po yung magbibigay sa iyo ng kapayapaan. At yun po yung sinabi po ni Pablo na pasalamatan. Ano po yun? Yung lahat ng mabubuting gawa na ginawa ng Diyos personal sa iyo, ginawa ng Diyos sa bayang Israel na nakatala sa mga kasulatan. Yun po ang magbibigay ng kapayapaan sa atin. Sabi po dun sa verse 3, na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan. Pasalamatan po natin yun, yung forgiveness na tinanggap po natin. Sabi po siguro i-skip na po natin yung mga ibang talata. Satisfied, dun sa verse 5, who satisfied my mouth, na siyang bumubusog ng iyong bibig. Pasalamatan mo yung pinoprovide niya sa iyo. Pasalamatan din po natin spiritually yung kanyang mga salita. Sabi kasi dito, kanyang ipinababatid ang kanyang mga daan kay Moises, ang kanyang mga gawa sa mga anak ni Israel. Yung word of God. Yun din po yung napakaganda doon sa John 16:33. Jump lang po tayo bago po natin balikan po ito. Sa John chapter 16 verse 33. Ang sabi po ng Panginoon, ang mga bagay na ito ay sinasalita ko sa inyo. Tingnan po natin, mismo ang Panginoon, siya po ang nagsasalita, upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sanlibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang loob, ang daigdig. Inyo ang loob, aking dinaig ang sanlibutan. Actually, kausap niya patuloy ang kanyang mga alagad. Sinasabi po ng ating Panginoon, darating yung panahon na yung mga tao, pag pinapatay nila, pinasaktan na nila yung mga alagad ng Panginoon, nakala nila sila'y naglilingkod sa Diyos. At alam po natin, ganun yun nangyari. Sabi niya, sinasalita ko sa inyo. Ibig sabihin, pinapaalam niya yun. Pinapaalam niya yung mga pwedeng mangyari sa sanlibutan na ito. Ano po yun? Ang sabi niya, sa sanlibutan, mayroon kayong kapighatian. Hindi niya sinabing may comfort dito sa sanlibutan na ito. Merong kapighatian. Sinasabi niya sa atin yun, pinapaalam niya sa atin yun. Para yung peace natin, wag natin ilagay sa sanlibutan na ito, kundi sa atin pong Panginoon. Kaya mabalikan po natin yung sa Philippians. Sabi niya, pray, ask tayo, pray, thanksgiving. Ano po yung mga papasalamatan po natin? Yung mga biyaya. Look around. Ano ba yung mga tinanggap po natin na mga biyaya galing sa Diyos? At minsan, yun na po yung mag-e-erase po nung trouble. Hey, sabihin natin na ako pala ay mapalad. Meron akong kaligtasan. Yun po yung na-experience po nila Pablo and Silas. Kung titingin sila sa kanilang paligid, nakakulong sila, nakatali yung mga paa nila, yung kamay nila nakatali, puno sila ng sugat. Kung titingnan nila yung sarili nila, wala silang makikitang para mapayapa sila. Pero hindi po yun, yung tinignan po nila. Ako po'y naniniwala, tinignan po nila yung pong kaligtasan po nila sa Panginoon. Kaya sila po'y umawit. Kaya sila po'y nananalangin. Kasi yun po yung kanila pong tinitignan. At yun din po yung maganda pong practice po natin. Pagka nandun na po sa kapighatian, sabihin natin, trouble in heart and in mind, pray. At tignan po natin yung mga dapat nating pasalamatan. Sino po sa atin yung may mga sasakyan? Pasalamatan po natin yun. Kahit mataas yung diesel, meron po tayong sasakyan. Sila, Brother Cesar, tig-isa-isa po silang sasakyan. Sister Beng, si Brother Haven. Ibig ko pong sabihin, marami po tayong dapat salamatan. At kung minsan na overlook po natin po yon, dahil po nakapokus po tayo dun po sa mga nagbibigay po sa atin ng hardship, nagbibigay po sa atin ng, sabihin na po natin na kabalisahan.
narinig ko po kay Brother Wilson nung tinakel po niya yung pong actually mga sign po yan eh. Di po ba? Sabi po dun sa Luke, siguro dito na po ako magwawakas. Chapter 21. Basahin ko po muna po yung verse 9 to 11. Luke chapter 9 o 21 verse 9. Yung mga war, yung mga kahirapan po na yan, ay sinyalis po na ang Panginoon ay nalalapit na yung kanya pong pagbabalik. Kasi sabi po sa Luke chapter 21 verse 9, at pagka kayo'y nakakarinig ng mga digmaan at mga kaguluhan, ay huwag kayong mga sinda. Sapagkat kinakailangang mangyari muna ang mga bagay na ito, dapat hindi pa malapit ang wakas. Nang magkagayoy, sinabi niya sa kanila, magtitindig ang isang bansa laban sa bansa. Yan po yung mga nangyayari po ngayon sa mga news po natin. At ang isang kaharian laban sa kaharian. At magkakaroon ng malalakas na lindol. At sa iba't ibang dako ay magkakagutom at magkakasalot at magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot at ng mga dakilang tanda mula sa langit. Kaya pahirap po ng pahirap kung titingnan po natin. Pero ang sabi po dun sa verse 28, tayo pong may mga kapayapaan sa Diyos. Sabi po, datapwat kung magpasimulang mangyari ang mga bagay na ito, ay magsitingin kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo. Yun naman po yung napakaganda. Ito po yung kapayapaan po natin na hindi binibigay ng sanlibutan. Ito po yung kapayapaan po natin na binibigay ng Diyos. Tayo po yung kukunin po niya. Aalisin niya po dito sa sanlibutan po na ito. Kaya bilang ating pong pagwawakas, mga kapatid, tayo po ba ay meron pong kapayapaan una sa Diyos? Paano mangyayari po yun? Nakita po natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Meron po ba tayong kapayapaan dito po sa sanlibutan? Yes, kung tayo po'y nasa Panginoon. Pero wag po nating hanapin ang kapayapaan na binibigay ng sanlibutan. Temporary po yun. Kaya nga po yung illustration na lagi din po natin naririnig kay Brother Wilson, no? Gumuhit ka kung paano mo express yung peace, yung kapayapaan. Yung iba, gumuhit daw po ng magandang view. Tapos meron pong parang rocking chair. Nakita mo, payapa yung painting. Pangalawa, nag-paint na maraming pagkain. Yung bagang sagana, payapa. Pero yung nanalo daw po, yung painting niya is may bagyo, yung puno nabebend na sa sobrang lakas ng hangin. Pero dun sa dulo daw nung dahon, merong ibon, no, nakalagay, tweet, 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 tweet. At ganun po ang kapayapaan na binibigay ng Diyos. Hindi po siya na di-disturb ng kahirapan. No? Kaya kung minsan, kung katulad tayo ni Pedro, na tinitingnan po natin yung pong mga alon, i-direct po natin sa Panginoon. Sabi sa Hebrews chapter 12, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Lagi po nating i-direct po sa Panginoon. Nang sa gayon po ay tayo po ay mapayapa. Bilang patutuko din po, mga panahon din po, hindi rin po ako absent dun po sa troubled in heart, troubled in mind. Maraming bagay po sa akin na nagbibigay din po na nababalisa. Pero habang pinagbubulay ko ito ay, kumbaga po, mensahe din po ng Panginoon sa akin. Binibigyan ako ng kapayapaan ng Panginoon. At yun ay kine-claim ko. Kung iisipin ko yung problema, walang ibibigay na kapayapaan yun. Pero nung nakita ko ang Panginoon,
In peace po siya sa langit. Payapa po ang buhay po ng ating Panginoon sa langit. Pero pumunta po siya dito sa sanlibutan po na ito. At yung prince ng sanlibutan po na ito, si Satan. Magulo. At pumunta ang Panginoon dito, namatay siya doon sa krus. Para bigyan lang po tayo ng kaligtasan at kapayapaan. Yun po'y pinapasalamatan ko. Kaya anuman po, nasabihin na po natin na pwedeng ibigay na disturbance ng sanlibutan po na ito. Asahan po natin nandun po ang Panginoon. At nawa ang kapayapaan po niya ang patuloy na gumabay po sa ating mga puso at isipan. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Muli Ama, nagpapasalamat po kami sa inyo pong kagandahang loob po sa amin dahil tunay po na bagamat kami po yung mga makasalanan, ang inyo pong bugtong na anak, ang aming Panginoon, ibinigay po ninyo doon sa krus. Para kami po ay mabigyan ng kaligtasan sa aming pong mga kaluluwa, kaligtasan sa aming pong mga kasalanan. Salamat sa aming pong Panginoon na ibinigay din po niya ang kapayapaan po niya sa bawat isa po sa amin. Sa mga puso, sa mga isipan po namin. Dahil tunay po na ang mundo po na ito ay magulo, ang mundo po na ito ay mahirap. Ngunit salamat, ang kapayapaan na bunga ng Espiritu ay nasa amin pong mga puso. Kaya tulungan niyo po kami na ang bawat isa po sa amin ay lagi pong manalangin, lagi pong magpasalamat sa lahat po ng kabutihan na binigay niyo po sa amin, Ama. Salamat din po sa lahat ng mga kapatid na dumalo. Kayo po ang manguna po. At sa lahat po ng nakakapanood through online, kayo rin po ang inaasahan po namin na manguna sa bawat isa. At muli, ang lahat po ng ito may amin pong pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang mga salita ng Diyos na nahayag at gayon din po sa ating kapatid na ginamit. Tunay nga po na ang ating Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan, lalo na po sa mga tunay na sumampalataya. At kung sino man po sa atin dito ang wala pang tunay na relasyon sa ating Panginoong Hesus, lalo na po sa mga kapakinig sa pamagitan ng online ay sila po ay mag-desisyon sa kanilang sarili at natanggapin nila bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating Panginoong Hesus. Siguro po muli bilang pagwawakas, tayo po ay umawit dito po sa page 33, Kaluluway Tiwasay. At sa huling stanza po ay tayo po ay tumayo para sa closing prayer. Ready? Kapayapaan ng aking kaakbay, o kaya'y kalungkutan man. Saan mang lagay, turo mo'y isaysay, kaluluwa.
Magmadalikay, paningin ko ay buksan upang mawing paminsan. Tambolipan, si Kristo'y daratay, gayon may kabutay, iwasay. Kaluluwa'y iwasay. Kaluluwa'y may katiwasayan. Hiniling ko po kay Brother Francis ang closing prayer. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, banal, dakila at makapangyarihan sa lahat na nasa langit. Ama, maraming pong salamat sa napakabiyaya pong oras na pinagkaloob po sa amin upang muli na makapakinig po kami ng iyong mga salita. Nawa, sa oras pong ito, ang bawat isa na nabagayan ng mga salita ay tumimo po sa aming mga puso't kaisipan ng mga salita mo at maging hamon po ito sa aming mga espiritual na buhay, kalakasan sa araw-araw po naming buhay, Ama. Salamat po ng marami sa pangunguna mo, pagkilos mo at lalo tigit sa anak mo na ginamit, gahayag ng iyong mga salita sa oras pong ito at patuloy po namin dalangin ang karunungan, kalakasang spiritual at physical sa araw-araw ang kaloob mo maging sa kanyang buong pamilya. Salamat po, Ama, ng marami sa mga kapatid po na nandito po ngayon, nakibahagi sa aming pong gawain na patuloy nawa, Ama, ang iyong pagkilos sa bawat pamilya. Maraming pong salamat at dinadalangin po namin, Ama, yung mga susunod po naming gawain, ang breaking of bread na patuloy niyo po kaming pangunahan. Nawa ang iyong banal na espiritu ang patuloy na dumaloy sa aming mga puso't kaisipan sa umaga pong ito. Ang lahat pong ito may aming dinadalangin, pinasasalamatan sa tanging pangalan po ninyong bugtong na si Kristo Jesus. Amen.